Amen. Gusto niyo bang marinig uli sa susunod na Jubilee? Praise God. Panalangin niyo. Pastor naman. Mga pastor naman, sa pamumuno ni Pastor na, Hallelujah. Tama-tama yung pagkakaisa ng mga asawa ng pastor sapagkat ito rin yung aking ipapangaral ngayon. Judges chapter 1 verse 3, kung maaari yung mga bata, huwag nyo na pahintulutan umupo rito sa unahan para hindi makadistract. Kung maaari doon na lang sa likod. Hindi pangkaraniwan sa panahon ngayon ang makakita ka ng dalawang tao o lalaki na magkayakap habang hawak ang mga bandila ng kanilang mga bansa. Ito yung bandila ng Israel at Turkey. Nangyari ito 2012 sa Mount Everest nung si Nadab ben Yehuda ng Israel ay 300 metro na lamang ang layo sa katuparan ng kanyang pangarap. Ang marating ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ito yung Mount Everest. Ngunit nang makita niya si Aydin Irma, Turkish climber, na halos mamatay na sa niebe, pinili ni Nadab na isuko ang kanyang pangarap upang iligtas ang isang buhay. Hindi katulad ng iba na dumaan lamang at hindi maabala sa kanilang sariling tagumpay. Hindi siya nakarating sa tuktok, ngunit nakamit niya ang isang bagay na higit na dakila na iligtas niya ang isang tao sa tiyak na kamatayan. Sa ministry, maraming manggagawa ngayon ang nakatuon sa kanilang sariling summit o yung personal na tagumpay. Nakikita nila ang pangangailangan, ngunit dumaraan lamang sila. Kaya ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ngayon, may mga buhay na kailangan hintuan upang maligtas, at higit sa lahat, may mga sugatan tayo mga kapatid na dapat gamutin. Huwag natin silang iiwanan. Kung ang prinsipyo ni Nadab ay katulad ng prinsipyo natin, walang mapapahamak. Walang manganganib at maliligtas sa kamatayan. Kaya nais kong mangusap sa isang prinsipyo. Sa gawain ng Diyos, mas mahalaga ang tao kaysa sa tropeyo. May nakapagsabi nga ng ganito, the greatest achievement is not reaching the summit, but bringing others home alive. Kaya sinabi rin ni Jesus ito sa Philippians chapter 2 verse 4. Huwag lamang ang inyong sariling kapakanan ang inyong asikasuhin, kundi maging ang kapakanan ng iba. Mga kapatid, dapat walang maiiwanan. At walang mag-iiwan. Yan ang layunin ng discipleship, ng conference, kung bakit tayo po ini-encourage upang makasabay tayo o sabay-sabay tayo sa gustong gawin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, isang espiritu, isang hamon ang kumikilos sa ating pong panahon ngayon. Basahin natin ang ating pong teksto. At sinabi ng Judas sa Simeon na kanyang kapatid, sumampa kang kasama ko sa aking kapalaran upang ating kalabanin ang mga Kanineyo, at ako na may sasama sa iyong kapalaran. Sa gayon yumao ng Simeon na kasama niya. Nais ko mangaral sa paksang no tribe left behind. Sa akin pong version, mga kapatid, tulungan mo muna ako ngayon, tutulungan kita bukas.
Ang tribo ng Juda ay humingi ng tulong sa tribo ng Simeon upang lupigin ang kanilang kaaway. Bilang kapalit, nangako si Juda na sila rin ay tutulong kay Simeon sa paglupig ng bahagi nito. Kaya ipinapakita ng tekstong ito ang tatlong prinsipyo. Tatawagin ko itong mutual partnership, teamwork, at pagtutulungan sa gawain ng Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, ang gawain ng Diyos ay hindi itinayo sa kompetisyon, kundi sa kooperasyon. Hindi rin ito, mga kapatid, unahan. Na di ba din maiwanan ng iba, ikaw ay magmamadali. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lumalawak sa pamamagitan ng pag-aagawan, kundi sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kaya ang Juda ay mayroong sariling laban. Ang Simeon ay mayroong din sariling teritoryo. Ngunit bago isipin ang kanilang sariling tagumpay, pinili nilang magtulungan. Kaya ang punto ko rito ngayong gabi, ang espiritu ng Juda at Simeon ay dapat bumalik sa panahon natin ngayon. Tulungan mo ako ngayon, tutulungan kita bukas. At kapag nangyari yan, mga kapatid, walang maiiwan. Lahat tayo sabay-sabay na susunod. Lahat tayo, mga kapatid, ay sabay-sabay na makakarating dun sa plano ng ating Panginoon. Kaya huwag mong ihiwalay ang sarili mo. Lalo na pag Jubilee night, kulang na lang na pirmahan mo yung upuan mo. Simula ng may Jubilee night, diyan ka na umupo. Makipag-fellowship sa bawat kapatiran. Huwag mong sabihin tribo ni Napsoria, tribo ni Sandy Malinaw, tribo ni Alan Tablada. Mga kapatid, iisa ang ating Diyos. At dapat kasama rin natin ang ating pong mga lahi. Kaya kapag ang lingkod ng Diyos ay nagkaisa sa misyon, ang imposible ay nagiging posible. Itama natin ang ating vision, ang ating layunin, at higit sa lahat, ang ating espiritu. Hindi yung espiritu mo, Pater Saus lang. Pero mga kapatid, hindi nag-aalay ng espiritu mo. Kaya unang pag-usapan natin ngayong gabi, tulungan mo ako ngayon sa aking laban. Sabi doon sa ating tekstong binasa, sumampa ka na, nakasama ko. Your battle, my burden. Ang laban mo ngayon ay laban ko rin. No tribe left behind. Walang tribo na pwedeng maiwan. Kaya hindi na yan humingi ng tulong ang Juda. May mga laban sa misyon na hindi kayang panalunin ng isang tao lamang. May mga church planting works na nangangailangan ng panalangin, suporta, workers at resources. Ang pinakamalaking hadlang sa partnership hindi ang kakalungan ng kakayanan, kundi ang kasaganaan ng pride. Ito nakakalungkot ngayon. Kung saan siya masagana, doon sa kanyang pagmamataas. Sa kanyang magmamalaki. Kaya nga may nakapagsabi ng ganito, no tribe conquered alone. Victory came when God's people fought together. Kapag sama-sama tayo, mga kapatid, nakikipaglaban. No? Kaya ang malakas na church ay tumutulong sa nagsisimulang iglesia. Ang matagal na pastor ay umaalalay sa mga baguhan. Ang may resources ay tumutulong sa nangangailangan. Katulad, mga kapatid, ng penguin. Ang babaeng penguin kapag nangitlog, nailuwan niya na. Ang lalaki naman ang maglilimlim. At ito ay aabot ng 2 buwan. At ang babaeng penguin naman, bago ang panganganak, siya ay pupunta sa dagat.
lilinisin niya ang kanyang katawan, magpapakabusog siya, at siya yung magdadala ng pagkain doon sa kanyang asawa na penguin na naglilinding. At kapag ganap na ng penguin yung kanilang ipinanganak, sabay-sabay sila ngayon nadadaog sa dagat. Ang lesson dito, mga kapatid, ay yung tinatawag na partnership. No? Tinutulungan niyang makarecover o nagtutulungan silang makarecover sa bawat isa na meron silang obligasyon at responsibilidad. Actually, hindi lang ito i-apply ko patungkol sa relasyon ng isang pamilya na dapat ganito, kundi i-apply ko rin ito dapat, mga kapatid, sa grupo natin. Especially sa Las Piñas, dapat ganito. Nagtutulungan. Ang tunay na partnership ay hindi lang pakikinabang, kundi pakikibahagi. Kaya hindi sapat na sabihin natin kasama tayo sa gawain. Dapat may bahagi tayo sa pasanin. Partnership is not standing beside each other. It is carrying the mission together. Pagtulungan natin. Alam niyo yung Sinju? Sabi ko nga sa inyo, idadagdag ko lang. Meron nang nangako sa akin na magbibigay ng 2 airport gamit. At nung nandirito ko, meron nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, meron tayong church attender dyan sa Sinju. Ang asawa ay Taiwanese at meron siyang tindahan. At hinihingian ko ng tulong kung pwede ay hanapan tayo ng lugar na mapagtitipunan doon. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kaganina, wala pa ang gawain doon, meron nang nag-commit, meron nang nagbigay ng $2,000 NT. Ayaw ko nang tanggapin sana, kasi wala pa tayong gawain doon. Pero ang sabi ng ating pastor doon, Pastor, pag uwi mo ng Pilipinas, gamitin mo itong panghamon. Kaya itong ating pong narinig ngayong gabi, pwede itong mapabilis at pwede itong mapatagal. Depende yan sa desisyon mo. Kung may calling ka na pumunta roon, hallelujah! Ito yung ating kailangan. Ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya ipag-pray po ninyo na yung mga kapatiran doon ay mayroong lugar na mapagtitipunan. At ito nasabi ko, sapagkat isa sa isama natin ito sa panalangin. Dahil ang ating pong pangitain, ang inaabot natin hindi lamang dito, kundi ang inaabot natin pati ang ibang bansa. Ang pwede roon, teacher, engineer, at student. Kaya yung 3 paraan na yung, mga kapatid, doon sa 2, no? Doon sa 2, pinaplano na namin. Pero yung engineer by profession, ito ngayon yung ating hinihingi kung sino yun. Lawakan mo ang iyong pangitain, mga kapatid. Huwag ka nang mangarap na pumunta pa ng masaganang bansa, ng Europe. Sobrang init ngayon doon, yung kotse, mga kapatid, nasusunod. Yung asfalto natutunaw sa sobrang init. Ang bansang Taiwan, mga kapatid, bukas na bukas sa pangangaral ng salita ng Diyos. Oh, malaki nga yung sweldo mo ron, pero yung cost of living. Samantalang ang Taiwan, napakamura ng pagkain, napaka-peaceful at napakalapit pang puntahan. Kaya nga sabi nga nila, kailangan namin yan. Kailangan namin na mayroong magnimisyon.
Mga kapatid, isa yun sa pinapanalangin ko. Sino ang tutukod sa panawagang ito? Alam nyo, sa mga engineer, sa mga teacher, no? Alam mo, ang gusto ko doon yung profession mo eh. Hindi yung ikaw. Kasi yun yung madaling paraan para makapasok doon. Eh sabi ko nga, kung yun ay nasa sa akin, hindi ako magdadalawang isip na mag-pioneer. Ang mga kaluluwa doon, mga kapatid, parang tansa na pinupulot lang. Sa 10 na makakadaupang palad mo, isa lang ang pwedeng tumanggi. Pero yung siyang ngayon, hindi aalis na hindi nila tatanggapin ang ating Panginoon. At ang maganda rito, mga kapatid, pag sila ay nag-commit ng buhay tuloy-tuloy, sapagkat yun yung kanilang kalakasan, hindi nila problema ang pera. Sa sobrang ang dami ng kanilang pera, ang iba rin nai-scam na lang eh. Madaling putuin, pag hininga mo ng pera, nagbibigay. At meron nang dumadalo, nakausap ko na isang mananampalataya, galing siya sa ibang fellowship. Yung alahas niya lahat na ubus. Kasi ang turo ng pastor sa kanila, kapag may alahas ka, ibigay mong lahat yan sa simbahan. At kapag ikaw ay sumunod, ang tawag nila, sila ay puspos ng banal na espiritu. Eh, nung bandang huli, wala na siyang alahas. Eh, sabi ng pastor, hindi ka na puspos ng banal na espiritu. Lahat ubos. Kaya akala mo yung mga scammer, nasa sanlibutan, pati sa loob ng simbahan, nakapasok na. Kaya nung napunta siya sa church natin doon sa Father's house, sabi niya, bakit dito? Wala naman akong alahas, pero nagsalita ko ng iba't ibang wika. Bakit napuspos ako ng banal na espiritu? Kaya hindi nila problema. Masagana sila. Mga kapatid, ang totoo nga niyan, very generous sila. Tignan mo, hindi na kami kumuha ng matutuluyan. Ang pagkain, no? Isipin mo yung kanya-kanyang dala. Ang daming pagkain. Tapos pag uwi mo, meron ka pang take out. Overbaggage sa nga yung iba. Si Sister Susan, binihisa. Kaya yung nakita ninyo ng mga palamuti, bigay lang yan. Wala kaming pera. Eh sabi ko sa mga kapatiran doon, binihisan nyo si Sister Susan. Kasi sabik sila. Dahil kailangan nila ng nanay na may pakakausap. Eh Sister Susan lang yung matanda. Kaya ginawa siyang Mother Earth. Eh habang naroon kami sa may tren, yung isang kapatiran doon, nilagyan pa siya ng, ano ba tawag to? Hairpin? Hairpin. O, nilagyan pa ng hairpin. Kaya sabi ko sa kapatiran, binihisan nyo na yung aming may bahay. Binusog nyo, tapos ginawa nyo pang Diyos-Diyosan. Kaya sabi nila, Pastor, bumalik kayo. Kailangan namin kayo. Pastor, bumalik kayo. Tulungan nyo kami rito. Kaya sabi ko naman sa kanila, tulungan mo muna kami ngayon. Bukas tutulungan kami namin. Ay, pangalawang pag-usapan natin. Ito yung pangalawang punto. Tutulungan kita bukas sa iyong laban. Tinawag ko itong the covenant of cooperation. Tipan ng pagtutulungan para sa kaharian. Stronger together, farther together. Mas malakas kapag magkasama,
Mas malayo ang mararating. Kingdom partnership. Ang gawain ng Diyos ay lumalawak sa pamamagitan ng partnership. Kaya sa ating teksto, hindi lamang humingi ng tulong ang Juda, nangako rin siyang tutulong. Ito po yung diwa ng tunay na partnership. Hindi lamang tumatanggap, kundi nagbibigay rin. Kaya ang mission ay hindi isang daan na puro papasok ang biyaya. Ito ay daan rin ng paglabas ng pagpapala. Kaya ngayon pong gabi, kung sinusuportahan ka ng iba noon, panahon mo namang sumuporta ngayon. Kung may tumutulong sa iyong church plant, tumulong ka rin sa iba. Kung may nagpapalakas sa iyo nung ikaw ay mahina, palakasin mo rin ng iba. Alam niyo mga kapatid, ang ilog na patuloy na umaagos ay sariwa, ngunit ang tubig na puro tumatanggap at hindi nagbibigay ay nagiging latian. Kaya may nakapagsabi nga ng ganito, ang pagpapalang hindi ipinapasa ay kadalasang humihinto. Nagtataka ko bakit maraming mga lingkod ng Diyos ang hindi makaranas ng breakthrough. Iniisip ko, kung gagaling maghamon, ang gagaling mangaral, pero nakikita ko mga kapatid, walang breakthrough sa finances. Sabi ko, may problema to. Pagdating sa pananalapi, tinatanong ko nga, paano kaya ito? Paano kaya ang pamamaraan ng pag-ikapog dito? Mga kapatid, ito yung katotohanan na dapat makita po natin. Ito nga yung sinabi ko. Dapat, pag nasa fellowship ka ng Father's house, dapat kuha mo yung pangitain, unawa mo yung vision, at higit sa lahat, ginagawa mo mga kapatid, yung pamantayan ng ating fellowship. Lalo-lalo na yung tithing. Magbibigay ako ng halimbawa. Kasi nung ako ay nagtatrabaho noon, bawat dumarating na blessing sa akin, kasi libre ako uniforme, damit, medyas. Alam niyo, ginagawa ko noon, inaalam ko kung magkano yung value. At pagkatapos, kinukunan ko ng 10%. Maliban ho doon sa aking income. Pero ang iba, yung kanilang income, yung kanilang sweldo, hindi kinukunan ng ikapo. Nung pumunta ako ng Taiwan, may mga pasalubong ako. Binigyan ko yung ating mga kaibigan doon. At mayroong isang kapatiran ang nagtanong, sabi niya, Pastor, magkano halaga nito? Ang isip ko, i-refund niya yung ginastos ko. Sabi ko sa kanya, hindi, bigay ko yan. Alam mo, sagot niya sa akin, Pastor, inaalam ko lang yan kasi kukunan ko ng tithes nito. Binigyan mo ko, kaya gusto ko malaman kung magkano yung halaga at kukunan ko ng tithe. Kaya naalala ko yung ginagawa ko nung ako ay hindi pa pastor. Nakinukunan ko ng tithes yung mga items na dumarating sa akin. Kaya sabi ko, nakita ko sa kapatiran ito. Kaya nasabi ko ito, mga kapatid, kung gusto mong pagpalain, sumabay ka rin sa nais ng Diyos. Yan, narinig naman ninyo yung patotoo. Nung nagamon si Pastor Greg Mitchell for mission work, itong last conference, sabi ni Sister Susan sa akin, ibigay natin yung dollar na naipon natin. So, binigay namin. Sabi ko sa kanya, sige, ibigay natin. Yun ang maganda. Yung asawa mo mismo, yung magpupusa.
pagdating sa gawain ng Diyos. At ang maganda ron, yung mister umaayon, hindi yung huwag mo ibibigay yan. O kaya yung misis pa mismo yung hahawak, alam mo, tagahawak ng pera, si Sister Susan ka lang. Eh wala akong magawa pag sinabi niyang ibigay. So ibibigay niya. Kasi pag umuwi yung aming anak, binibigyan kami ng dollar, seed of faith, iniipon namin yun. So ibinigay niya lahat. Alam niyo kung ano yung ginawa ng Panginoon? Noong nabigyan ako ng pagkakataon na ng imbitasyon sa Guam, ito pong last conference, June. So nung ako po ay gumawa ng US visa, tignan mo, napakabuti ng Diyos. Unang apply ko pa lang, mga kapatid, na-approve na ako. Tignan mo yung balik ng Panginoon. Nagbigay ka ng dollar, ano ipinalit ng Diyos? Pwede ka nang makatungtong sa Estados Unidos. At yun yung pangarap ko. Makarating ng Prescott, Arizona, sapagkat tayong mga pastor, yun ang ating pinakameka. Napaka-hipokrito mo naman. Hindi mo sasabihin na dito lang ako, sa barangay na ito. Kunyari ka pa. So, nabigyan ako mga kapatid. At hindi lang yan ang nangyari. No? Sabi ko nga, ang naganap, nung pagbalik ko rito, nung tinignan namin yung aming income, nagulat ako, meron pong dollars, no, na in-offering. Tignan nyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ko. Huwag mong dayain ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kaya sinabi ni Pastor Nab, yun yung mga naghahalo sa atin. Mga naghahari sa atin. May mga pangamba. 5,000 nga lang yung kuryente ni Pastor Rocky. Alam mo ba sa amin dito, 21,000. Nung last month, 25. O palakpakan natin. Talaga itong tagamit. Talaga itong... Pero kasi tayo rito nagtatrabaho sa ano eh. Hindi na natin babanggitin, naka-live tayo. No? Isipin mo yun. Pero tignan mo, by the grace of God, small group lang kami dito. By the grace of God. No? May nagbigay. Nakakasurvive kami. Eh wala ka namang magawa. Di ba? Wala ka namang magawa. Kakalabanin mo yan. Eh kung maputulan tayo ng kuryente, wala kang magawa. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi ko. Yamang nakuha mo na ang pangitain, kunin mo na rin kung ano ang itinuturo ng pamantayan ng ating fellowship. Alam niyo naman yan eh. Kayo mga member, magtatides kayo sa inyong mga local church. Yung local church ninyo, magtatides mga kapatid sa mother church. Kami namang mother church, magtatides doon sa mother church. Alam naman ninyo yan. At ikaw at ang Diyos ang nakababati kung ikaw ay tapat sa iyong ginagawa. Ito yung sinasabi rito, dapat magkaisa tayo. No? Walang maiiwan. Hindi lang sa panahon, mga kapatid, ng pagsagit, kundi dapat pagdating sa panahon na kapag pinagpapala ka na. Dapat walang maiiwan. Alam niyo, panalangin ko sa mga churches na under ng Las Piñas, pagpalain kayo eh. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon dito sa amin sa Las Piñas, yun din ang gawin ng Panginoon sa inyo. Kaya
katunayan yan. Sabi ko nga, may dumating na pagpapala. Ang ginawa ko, mga kapatid, bumili kagad ako ng 57 silya na bago. Yan. Puno na ito, may mga naka-stack pa tayo dyan. Kasi pinaghahandaan ko, pag meron tayong sinend out, magpapadala na naman tayo ng upuan. At tignan ninyo, ang inuuna ko gawain ng Diyos. At yun yung aking panalangin, nakabili rin kami ng pang-street preaching. Inuuna ko kaagad yung gawain ng Panginoon. At pangatlo, nais kong magtapos dito. Kapag nagtutulungan tayo, pareho tayong mananalo. Judges chapter 1 verse 4. At sumampa ang Juda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kanineyo at ang mga Periseyo sa kanilang kamay at sinaktan nila sa kanila sa Besek ay 10,000 lalaki. Leap for the harvest, yung magkadugtong para sa masaganang ani. No? May kaugnayan po itong ating pong pagtutulungan. Together for the territory, magkasama para sa teritoryong pinagkatiwala ng Diyos. Hindi yung maglalagay ka ng boundary. Oops, amin lang ito ha. Ako ang nauna rito. Kundi ang sabi ron mga kapatid, dapat ibahagi rin natin kung anong meron tayo. Hindi pinag-uusapan dito yung una at huli. Ang pinag-uusapan natin dito, pagpapala na galing sa Diyos, ibahagi mo. Amen? Ibahagi mo. Walang nagtatagumpay na magkaisa o isa. Alam mo, hindi mo nga nakita ang kapatid mo at tinulungan ka. Pero sa panalangin, pinaglalaban ka. Ang iba nga, pinag-ayuno ka na hindi mo kayang gawin. At maliban pa rito mga kapatid, hindi lang pananalapi, kundi yung mga savings na nakatago, ibinigay, no? Nagtiwala sa iyo. Dahil ang isip niya, para ito sa dakilang layunin sa pagbubukas ng kaharian ng ating Panginoon. Pagkatapos ng kanilang pagkakaisa, ibinigay ng Diyos ang tagumpay. Kaya kung tayo mga kapatid ay hindi magkakaisa, magsisiraan, meron kayong gap, no? Lalo na yung mga changes. Isa sa madalas na nangyayari yan, yung palitan. Mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay. Ganitong kakaunti pa lang tayo, tapos ayaw mo makipagkaisa. Hindi tayo magtatagumpay. Pansinin natin, hindi muna dumating ang tagumpay bago ang partnership. Ang sabi ng banal na kasulatan, nauna ang partnership sa kadumating ang tagumpay. Kaya ayusin natin ang ating relasyon sa isa't isa. Ikaw, misis, ayusin mo relasyon mo sa mister mo. Huwag mong pangunahan. Ang dapat manguna ay yung mister mo. Doon sa mga alagad, kung sino yung pastor mo, ayusin mo yung relasyon mo sa kanya. At doon naman sa mga pastor, meron kayong headship, ayusin nyo yung relasyon nyo sa inyong chief. Hindi porking pastor ka na. Ayusin mo. Kailangan natin itong maintindihan at maunawaan. Pag nangyari yan, maraming gawain ang mabubuksan kung ang mga pastor at workers ay magtutulungan. Amen. Ang church planting ay hindi proyekto ng isang iglesia lamang. Ay makinig kayo. No? Sabi ko nga,
Kung ang mother church ang laging nag-church clan, walang pinagkaiba yan eh. Doon sa nanay na laging nanganganak, anong mangyayari? Malulosyan siya. Baka hindi na gatas ang lumabas sa kanya. Baka dugo na. Kaya ito pong conference na ito, sabi ko, 2 conference na, wala pa kaming naisisend out. Kung walang naisend out ang mother church, kayo mga daughter church ang mag-send out. Pagtulungan natin. Sana makita ninyo ito. Ang evangelism, hindi trabaho ng isang pastor lamang. Ang Great Commission ay responsibilidad ng buong katawan ni Kristo. Kapag ang mga iglesia ay nagtutulungan, hindi lamang isang bayan ang naaabot, kundi buong rehiyon. Sabi nga ng ating national leader, Pastor Boyet de Cepeda, kailangan natin ng itatanim ay iglesyang umaapoy. Hindi lang daw dapat yung ipinapadala mo na couple na magbubukas ng simbahan ay masabing simbahan, kundi ang sabi ron dapat umaapoy. On fire, nag-aalak. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ang Pilipino sa Taiwan ay nasa 180,000. OFW, professional, student, at yung iba may mga pamilya na ron. Pero nung nakita ko doon sa kanilang bulletin board, ilan pa lamang ang church natin sa lugar na yon. 10 years ago, nung kami ay galing doon, medyo mahirap kasi yung kanilang gathering, pinagkakatipunan, pinupuntahan pa sila ng pulis. At kapag pumasok yung para sumamba, kinakailangan dalawa-dalawa. Hindi pwedeng magsasabay yung 5-10. Kasi merong CCTV roon. No? At yung awitan, mga kapatid, hindi uso yung drums at gitara. Palakpak at ang boses doon, tahimik lang. Alive, alive, alive forever. Ay pag lumakas doon, sasabihin ng pastor. No? Kaya minsan nga, nangyari yun, nung pinasok nila nung nirate sila ng pulis, sabi sa'yo, nagtakbuhan yung mga attender to. Isipin mo, yung doon sa ilalim ng katre, nagkasya yung 10 katao. Nagtago. Alam niyo bakit? Karamihan pala PNP. Pero sinurrender yun ang pastor natin. Pinayuhan na umuwi kayo. Umuwi naman. Pero ngayon pag pumunta ka roon, ang sarap nga mangaral eh. Sarap mag-street preaching. Kaya sabi ko mag-street preaching ako. Sabi ko mangangaral ako dito. No? Yung si Pastor Alan, nangaral ng umaga, pinuntahan ng pulis. Hindi, kaya pa siya pinuntahan dahil maaga alas 9. May natutulog pa. At ang sabi sa kanya, hinaan mo lang. Hinaan mo lang kasi may natutulog pa. Ganun na sila kabukas sa Ebanghelyo ng Panginoon. Mga kapatid, kaya masarap mag-pioneer doon kaysa rito. Sa Pilipinas, dito. Labas na yung litid mo. Ginawa mo na yung lahat. Kumanta ka na, nag-rap ka na, nag-drama ka na. Yung disciple mo, ginawa mo ng mukhang demonyo, pero wala pa rin naliligtas. Amen? No? Kaya panalangin natin na maabot rin sila ng Ebanghelyo. Ito yung nais ng Panginoon. Kaya kapag mas mahalaga sa atin ang ating pangalan, makinig kayo ha? Kapag mas mahalaga sa atin ang ating pangalan kaysa sa pangalan ni Kristo, nawawala ang diwa ng misyon. Ito nakakalungkot eh. Pag sinabi na ng pastor, you know my name? It's me. Ito ako, iba ako. Mga
kapatid, hindi tayo dapat ganon. Walang bigotry. Di ba? Wala dapat mga kapatid, ano tawag dito, pagbabaha-bahagi. Ang dapat dito, isa tayo sa ating Panginoon. Kasi may purpose tayo. Ito yung diwa ng misyon. Sa aking pagtatapos sa kwentong ito, noong 1930, meron pong isang buksingero ng pangalan ay C.D. Blabla. Siya gumawa ng isang pambihirang kasaysayan sa ibabaw ng entablado nung siya'y nagpakawala ng malalim at malakas na uppercut na nagpanakaw. Hindi ng kanyang kalaban, kundi ng kanyang sarili. Sapagkat nagmintis yung pinakawalan niyang suntok at tuloy-tuloy ang kanyang kabao na tumama sa kanyang ilong. Dahilan siya'y nagpasuray-suray at natumba ng tuluyan. At binilangan hanggang sa hindi na siya nakatayo. Siya ang tanging prize fighter na natalo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng knockout. Ginamit ko ang ilustrasyong ito bilang metaphor na ang maling direksyon ng lakas bumabalik sa atin. Pwede kang masaktan at tuluyan tumumba. Ang kinakatakot ko, maraming mga Kristiyano nakita kong natalo sa laban na sa halip na manalo. Tinawag tayo ng Diyos na mananalo. Hindi mga biktima, mga mapagtagumpay at hindi talunan. Ito ang tawag ng Diyos sa atin. Kaya ngayong gabi ang sigaw ng mission ay hindi sino ang pinakamalaki, kundi sino ang handang tumulong. Hindi ilang iglesia ang akin, kundi ilang kaluluwa pa ang dapat maabot. Maaaring magkaiba tayo ng estilo, magkaiba tayo ng laki ng ministry, ngunit iisa ang ating Panginoon at isa dapat ang ating pong misyon. At kapag ang manggagawa ng Diyos ay nagkakaisa sa misyon, ang Diyos mismo ang magbibigay ng tagumpay. Mga kapatid, kailangan natin ng pagkakaisa. Ito yung plano ng ating Panginoon. Hindi ko makalimutan noon, ganito rin yung atmosphere. Hindi man sinasabi ng ilan, pero ang nasa isip nila, kaya ko ba? May pera ka ba? Yun yung una kong hinamon, mga kapatid. Ang ilang mga kapatiran na sabi ko sa kanila, mag-apply kayo, pumuntang Taiwan. Kasi magbubukas tayo ng gawain doon. Walang ganong naniniwala. Pero ang maganda ron, mga kapatid, tumugod yung anak ko, si Ella. Para sa akin, nawin ko yung aking anak. Hindi man ako pakinggan ng iba, hindi ko naman kasi talaga kadugo. Pero mas mahirap doon, kung pati anak mo hindi makikinig sa'yo, hindi maniniwala sa'yo, yun ang mahirap doon. Kaya thank God, nawin ko yung aking anak, naniwala siya. At ngayon, naroon siya. Ay nagulat nga ako, nung nag-meet kami roon sa Taiwan, sabi niya pa, 10 years na ako rito. So anong plano mo? Kasi pag 12 years doon, piniskontra ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya ang sabi ko sa kanya, change plan tayo. Mag-student ka. Sabi ko sa kanya, panalangin natin na i-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan. Kaya sabi niya, sige pa, susunod ako sa plano.
Mga kapatid, yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Hallelujah. Hindi man maintindihan ng ibang tao ang aking pangitain, yung aking nakikita. Papasalamat ako sa Diyos. May naniniwala, ito ang aking pamilya. Kaya ba natin? Small group lang tayo. Tignan mo, pagkalipas ng ilang taon, ito na ang ginawa ng Diyos. Kaya kung hindi mo hahakbangan itong hamon na ito, kapatid, ibibigay yan sa iba. Kaya ngayon sandali, mangungusap ako patungkol sa partnership, patungkol sa pagtutulungan. Kapatid, hindi ko alam kung ilan sa atin ang hinihipo ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakakaunawa ng pangitain nito. Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang epekto ng pangangaral na ito para sa iyo. Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Ang nararamdaman ko, pagpapalawak ng gawain ng Diyos. May mga bukas na pintuan. May mga bukas na pintuan. Ang totoo niyan, 2 sermon ang aking pinagpipilian. Meron akong sermon, mga kapatid, na ang pamagat, when empty seats make heaven rejoice. No? Kapag ang bakanting upuan na yan, agalakan yan sa langit. Yun ay patungkol pa rin sa misyon. Pero hindi ko pinangaral yun. Papangaral ko yun bukas sa Las Piñas. Yun ay patungkol sa pagmimisyon pa rin. Kasi ito yung nararamdaman ko. At itong pangangaral na ito, ito'y pinangaral ko yung unang revival sa Taipei, sa Taiwan. Pinakita ko yung ating motive na gusto nating makipag-partner. Kaya tignan ninyo yung pabor ng Panginoon. May ibinibigay ang Diyos. Kaya dito sa ating pong grupo, magkaroon tayo ng isang kaisipan. Kailangan magtulungan. Hindi porkit yung naghihirap ka ngayon, hindi ka nagtutulong, tumulong ka. Hindi porkit, mga kapatid, nakakaangat ka na, establish ka na, kakalimutan mo na ang iba. Alam mo, sa totoo lang, ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Tulungan mo. Tulungan mo yung mga pioneering churches. Kaya sabi ko kay Pastor Mike, papasyal ako sa iyo. Mangangaral ako sa iyo. Kasi gusto kong makatulong na mapalakas yung simbahan natin doon. Mga kapatid, ito yung kailangan na maintindihan natin. Dapat maunawaan po natin, magtulungan tayo. Hallelujah. Ay palapakan natin ang ating Panginoon. Habang lumalapit ang mga manunugtog, di ko alam kung saan bahagi ka kinakausap ng ating Panginoon. Pero ikaw ang nakakabatid, nakakakilala sa kalagayan mo ngayon. Ang pangangaral na ito ay patungkol sa partnership, pagtutulungan. Kaya ngayong oras na ito, dapat yung prinsipyo ng 2 tribong ito ay maging prinsipyo natin. Tulungan mo muna ako sa laban na ito. Tutulungan kita bukas. Ito yung kailangan natin. Walang dapat maiwan. No? Tinawag tayo ng Diyos para maging tagapagsakit. Ito ang calling ng Panginoon sa atin ngayon. Hallelujah. Bubuksan natin ang altar na ito. Meron tayong panahon na maglaan ng sandali. Lalapit tayo sa Panginoon.
As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our heart begin to worship, well be blessed because we came. Well be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our heart begin to worship, well be blessed because we came. Well be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Panginoon, isahin mo ang aming pagkitahin. Isahin mo ang aming espiritu. Isahin mo, Panginoon, ang aming layunin dakilang Diyos. Hallelujah! Sabarala Sharahanda! Sabarala Sharahanda by the blood of Jesus. Oh, we give you thanks, O God. We give you glory. Hallelujah! Hallelujah! Kung tapos ka naman na namin, tayo tumayong lahat, awitin natin ito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Sino ang tutugon sa panawagang ito? Mga kapatid, binubuksan na ng Diyos ang pintuan. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, mananalangin ako sa mga kapatiran ng profession nyo ay engineer, teacher. Kung meron kayong kakayanan, mga kapatid, meron kang puso sa pagbimisyon, mananalangin ako. Pwede na tayong umatras. Bibigyan ko lang ng pagkakataon yung mga pinabanggit ko. Mga professional, naririto kayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Sino yung tutugon? Hallelujah.
So, isa lang pala ang professional dito. Hallelujah. Alam nyo, ang kailangan ko sa inyo, yung profession nyo. Yung profession ninyo. Halika, sister. Paalis sa sister sa ating papunta ng China. Pag-pray natin kasi sabi niya, Pastor, habang nangangaral ako sa Dasma, pagpapalawak ng tent, sabi niya, Pastor, confirmation yung pangangaral mo. Hindi ko sinabi sa ito, pero ngayon, dahil aprobado na, nag-aantay na lang ako, babalik kami doon. Kaya sabi niya, Pastor, sama mo sa prayer kasi may opportunity nakalaan doon. Gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Hindi ko makalimutan to nung kinausap ko si Pastor Jonas Tapa. Gagamitin ko yung kwento niya. Sabi ko sa kanya, kailangan natin ng missionary sa Taiwan. Una kong inalok sa kanya yung Taiwan. Sabi niya, Pastor, maliit pa yung anak ko. Yung bahay namin hindi pa nababayaran. Kaya pinalipas ko lang ng ilang panahon. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan natin ng missionary ko. Sabi niya, hindi pa Pastor. Wala siyang maramdaman, hindi pa ganun kalawak ang ano niya. Hanggang isang gabi tumawag siya sa akin, sabi niya, Pastor, panalangin mo ako. Ilang araw na akong hindi makatulog. Sabi ko, hindi ka makatulog. Sabi niya, Pastor, ilang gabi na. Kaya sabi ko sa kanya, kasi yan ang panalangin ko. Kausapin ka ng Diyos sa panaginip, bagabagin ka na. Sabi niya, Pastor, baguhin mo na yung panalangin mo kasi tutugon na ako sa tawag ng Diyos. Tignan mo, tumugon siya. Sa Lakos. Bago siya umalis, yung bahay niya, may sumagot na magbabayad. Tapos yung kanyang anak, mga kapatid, libre ang pag-aaral. At hanggang ngayon, meron siyang diskwento. So ito yung point ko, mga kapatid. Kaya kung mag-a-abroad ka, pangarap mo lang yan. Pero kung kasama mo, mga kapatid sa abroad mo, kaya ministry, tinutupad mo yung pangarap ng Diyos. Kaya ulitin ko, dalawa lang ba ang tutugon? Ganun na ba talaga ang pananampalataya natin? Hallelujah. Salamat sa Diyos, hindi nabigo ang Panginoon, merong dalawa. At ipapray ninyo, kung alam pupunta, mga kapatid, kami ni Sister Susan. Pray tayo dito. Dito sis, magpipray tayo. Kailangan natin dito yung mga matatapang, yung mga may pananampalataya. No? Kaya yun ang isa sa dapat nating tingnan. Kaya ipakita mo yung tapang mo sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Hallelujah. Mag-pray tayo, mag-pray natin. Sumama ka na, Brother Eric. Ikaw sumama ka na rin. Halika, kasama ka sa plano mo. Nawawala pa yung isa. Yan yung mga tribo ng yan ang tribo na matatapang. Hallelujah. Andang tumugon sa tawag ng Diyos. Hallelujah. Pag-pray natin si Brother RJ. May nag-aantay na blessing dito. Ganun din kay Brother Eric. No? Sila ay kausapin ng Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na ang salita mo ay sumibol sa puso ng mga kapatid namin ito na sa kanilang buhay bilang mananampalataya. Bigyan mo sila ng kabigatan sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Kaya Sister Sally, Panginoon, ang divine protection, pagkaloob mo po sa kanya, habang siya ay naroon, Panginoon, kung paano pag-iingat ang ginagawa mo sa kanya, ingatan mo rin, Panginoon, ang kanyang pansamantalang iiwanan, ang kanyang mga anak, ang kanyang obligasyon, ang kanyang mga tinatangkilik, at dalangin ko, Panginoon, ang kapatiran ito, gamitin mo na maging pinturang bukas dakilang Diyos sa maabot, Panginoon, ng bansa na kanyang pupuntahan na. Ano mang gawa ng kaaway, sinasaway ko na sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. Ang kalakasan ng anointing, Panginoon, ng wisdom, gawin mo siyang soul winner dakilang Diyos. Dalangin ko po, bigyan mo siya ng kabigatan sa panaginip. Kausapin mo siya, Panginoon. Lord, ikaw mag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ihanda mo siya, Panginoon,
sa lugar na kanyang pupuntahan dakilang Diyos. Ganon din, Panginoon, kay Brother RJ, alam namin, Panginoon, ang plano mo at layunin niya. Lord, alam namin, Panginoong Diyos, mas mataas ang tawag mo kaysa, Panginoon, sa profesyon na meron siya. Mga kapatid, pag-pray ninyo, actually, gusto ko sana, buwan-buwan ay babalik roon para makapagpasimula ng gawain. So, nung narinig ko yung pangangaral ni Pastor Frank Benaventura na kayong mga established churches, huwag kayong alis ng alis. No? Inari ko ho na yung aking headship o yung mga nakakatandang pastor tinig ng Diyos. Kaso na, ang sinabi ko, kanino ko ililipat itong nararamdaman ko? Kanino ko ililipat? Sabi ko kay James, gusto ko pagbalik mo sa Taiwan, gusto ko may asawa ka na. Kaya ipag-pray po ninyo, mga kapatid, na tayo'y tulungan ng ating Panginoon. Inuulit ko ha, hindi ito sa pilitan. Ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Tipan natin sa Panginoon. No? Ang sinasabi ko lang, mag-abroad kayo. Gusto niyo mag-abroad? Pero pakiusap ko lang, sana kung mag-abroad kayo, isama niyo yung ministry, hindi yung mapapariwara ang buhay mo pagdating doon. Bilang sa daliri, mga kapatid, pag-pray natin ang favor ng ating Panginoon. Mga kapatid, lagi niyong isama yan sa panalangin. No? Sama niyo sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Ingat lang ha, sa pagbaba, mataas yung ating hagdanan at kung kailangan po ninyo mga kapatid ng counseling, nandito po ako.